Sa patuloy po na pagdiriwang ng ika-25 anibersaryo ng TV Patrol, balikan natin ang mga pangyayaring tinutukan natin noon, ang dalawang pag-aalsa na nagsimula sa EDSA. Papatrol, Tony Velasquez. Walang kaibigan, walang kumpare, walang kamag-anak o anak na maaaring magsamantala ngayon. Huwag niyo kong subukan. Ito ang binitiwang pangako noon ni Joseph Ejercito Estrada laban sa korupsyon nang manumpa siya bilang ika-13 Pangulo ng Pilipinas. Pero 2 taon pa lamang sa kanyang panunungkulan, parang bombang sumabog ang mga ibinunyag ng matalik na kaibigan ng Pangulo na si Ilocos Sur Governor Chavit Singson. 123 million. Sa eksklusibong panayam sa TV Patrol, kinumpirma niyang kukupra si Estrada ng milyon-milyon sa weteng kada buwan. Bukod pa sa 170 million pesos mula sa tobacco excise tax. Nobyembre at 13, na-impeach ng Kamara si Ginoong Estrada. Nagsimula ang kanyang paglilitis noong Disyembre 7. Pero natigil ito noong Enero 16 matapos mag-walk out ang prosekusyon nang hindi pinayagang buksan at tinaguri ang second envelope na magdidiin umano sa Pangulo. The no votes have it. Nang gabi ring iyon, nagtipon at nagprotesta ang mga kontra-erap sa EDSA Shrine at inilunsad ang EDSA 2. Lahat pinagbibitiw si Estrada sa pwesto. Nag-atras rin ng suporta ang pulisya at militar. We are withdrawing support from the Government President. Enero 20, nanumpa bilang Pangulo si Vice President Gloria Arroyo. Sinugod ng taong bayan ang Malacanang. Para di na mauwi sa karahasan, nilisan ni Estrada ang palasyo. Abril ng taong iyon, inaresto si Estrada at anak na si Jinggoy Estrada sa kasong pandarambong. Umalma ang mga makaera. Mayo 1, sinugod nila ang EDSA Shrine. Si Arroyo naman ang pinabababa nila sa pwesto. Pero naging marahas ang tinaguriang EDSA 3 na umabot hanggang Malacanang. Ako mismo at ang ating cameraman ay kinuyog ng mga ito. Pinag-inita ng mga tao ang media. Pinusirya ang mga news team at sasakyan ng TV Patrol. Pero hindi nagpatinag ang news team. Tuloy lang ang paghatid ng balita. Sa araw ring iyon, natapos ang pag-aklas. 6 ang namatay at mahigit 100 ang nasugatan. Samantala, nanatili sa pwesto si Gloria Arroyo hanggang matapos ang kanyang termino noong Hunyo 2010.